sa mga pangbungad na tugtugin, awitin na po na yan mula po sa kay Sister Thea Orara sa ating bells at sa youth choir po para po sa kanilang dineliver na awitin. At sa bawat isa po, maganda, mas maligayang hapon po sa bawat isa. And I'm sure yung iba po kinakabahan dahil alam po natin yung paparating, di ba? Pero alam ko pong handa pa rin tayo para maglingkod para sa Panginoon. Karamihan po ng lugar dito sa Pilipinas, alam ko po yung parting norte talagang ngayon matindi na po yung kinakaharap nilang bagyo at nakakaranas na po tayo ng buntot ng bagyo dito eh. Umuulan na po sa labas, malakas na po yung hangin. Pero masaya tayo, maligaya at meron pa rin tayong pagkakataon na maglingkod para sa Panginoon. And I'm sure handa na po bawat isa, inaanyayaan ko po lahat na tumayo. Sa ating po mga kapatiran po sa ating online, patuloy po natin ipanalangin yung kalagayan ng bawat isa. Sa ating pong mahal na bishop na nasa Mindanao ngayon, ganoon din po, ipanalangin po natin. At sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang ating pong pahayag ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating scripture reading. I'll be reading 1 Corinthians chapter 1 verses 20 to 31. Sundan nyo na lang po gamit ang iyong mga mata. Sabi po sa verse 20, Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, he that glory, let him glory in the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin, sa privilege na kami po ay makapagsamba po sa inyo ng malaya, Lord. At ngayon po humihingi po kami ng inyong mercy and protection, Lord, dahil po sa masamang weather po. Please protect us, Lord. Ganun din po ang aming mga pamilya, lalo na po ang mga apektado ng bagyo. And ngayon po, gabayin niyo po kami sa aming pong program, aming pong service. I pray, i-prepare niyo po ang aming mga puso, Lord, at itama niyo po ito. Ano man pong kasalanan, Lord, patawarin niyo po kami at ayusin niyo po kami, Lord. At gabayin niyo po ang bawat aspeto po ng aming pong serbisyo. At ganoon din po, bigyan niyo po ng wisdom ang mag-preach po ngayong hapon. At ganoon din po, i-bless niyo rin po, protect niyo rin po ang aming mga pastor, especially our senior pastor, bishop, and our resident pastor. Kayo po mag-glorify. Thank you po sa lahat ng blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Handa na po ba tayo umawit para sa Panginoon? Amen. Kahit maulan, masama ang panahon, di ba? Kay buti pa rin ng Panginoon. For our first song, awitin po natin na may sigla, buong puso, my eyes have seen the glory. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is camping out a vintage where the grace of God is stored. He had loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded for the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of gold before his judgment seat. We'll be swift with soul to answer him, be jubilant at my feet. For God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies was born across the sea. With a glory in his bosom that transfigures you and me. Yes, he died to make us holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Amen. For our second song, awitin po natin, Onward, Christian Soldiers. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. At
On then Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, blow your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy chant. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, all and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. Great singing. Maaari na po tayo magsiyo po. Amen. Salamat po, Brother Joven Kurt, sa masiglang pag-aawit na yan. Amen. At ngayon po, nagagalak tayo at gusto po natin i-recognize yung ating pong mga bisita o ating pong bisita. At kahit ganito po yung panahon, di ba, pinaunlakan po tayo. At yung presensya niyo po, napakahalaga po sa amin ngayon. At kung matawag man po namin ang inyong pangalan, tumayo lamang po kayo para ma-recognize po ng bawat isa. Kapiling po natin ngayong hapon si Brother Sunny Yu. Sunny Yu. Amen. Ayun, ayun. Ayun, salamat po. Wala na po, baka po meron po tayong nakaligtaan na hindi po na lang po natin nabigyan ng visitor slip. Pero first time po natin nakasama ngayon. So ayan, wala po. Sige po, tayo po tayong lahat at magkamayan po tayo. Pakita po natin yung init po ng pag-welcome. Awitin po natin as we welcome everyone, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Kamayan po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na kaya ng buhay. Amen po. And ngayon po tayo po idadako sa ating tithes and offering. But before that, let me read to you 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y makakapag-serbisyo sa inyo, Panginoon. I pray sa amin pong magiging handog sa tithes and offering. Ito po'y maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Ito po'y maging kagamit-gamit para po sa inyong ministeryo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And as we give, let us sing anything that cost me nothing. I cannot come
righteous holy Lord, and offer to him worldly things I do not need, and hope is pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. This time naman po, kung ating babalikan 2 Sundays ago, no, meron po tayong mga mini preaching. 2 Sundays ago, napakinggan natin si Preacher Jonel, and then last Sunday, yung ating soon-to-be preacher, Sigen. At meron na naman po tayong mapapakinggan ngayon, isa po sa ating manggagawa, at natutuwa po tayo under the leadership, under the mentorship, the training of our bishop, our Pastor Norman. Meron po mga kalalakihan na nagpapagamit sa Panginoon, at alam ko pang handang-handa na po tayo. Tawagin po natin, mapapakinggan po natin. Soon-to-be preacher din po. Soon-to-be preacher, Kevin Peñaranda. Amen. So, magandang hapon po sa ating lahat. Talagang grabe po yung aking kaba. Ako po muna po ay magbibigay po ng blessing report. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na makasama po sa ating Tatay Bishop sa lugar po ng Tugigaraw, sa Isabela, sa Kawayan. Lahat po napuntahan po namin, at alam ko yan po ay biyaya po ng Panginoon. And blessing din po na makita ko po yung gawain po doon sa Isabela. At talagang yung mga kabataan doon, yung mga members talagang masisipag pagdating po sa gawain ng Panginoon. Ano pa ba? Talagang nag-aalis lang po ako ng kaba. And blessing din po yung mga ministries kahapon, yung pagtuturo po sa mga bata, kaya po yung pagbahagi po ng gospel, talagang puri ng Panginoon na sa kabila ng ating kakulangan, andyan yung kalakasan ng Panginoon, yung habag ng Panginoon sa ating buhay, at talagang nahahayag po. So yun po, lalabas ko lang po yung aking timer. Meron lamang po akong 10 minutes to preach. Kapag ako po'y lumagpas, ibawas nyo na lang po sa susunod kong pagtayo. Okay? Sige po, tayo po yung magsimula na po sa ating devotion this afternoon. Tumayo po tayong lahat, buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Ako na naman po ang babasa, sabi po dito sa verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Let me now share with you the message of the Lord I entitled, Experience the Great and Mighty Things of God. Tayo po yung manalangin. Manaming Diyos, sa dakila sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon. Sa oras ito, niyo pong binigay po sa amin, Panginoon, wala pong galing at talino, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, mahayag po ang niyo pong biyaya sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoong Diyos, kayo pong siyang maging mouthpiece ko, ang niyo pong salita, ang may bahagi ko, Panginoon, at kayo pong siyang madakila at mapapurihan. Maraming pong salamat sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming po tayong magsiupo. Experience the great and mighty things of God. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong ating binasang talata, si Prophet Jeremiah po ang sumulat na ito. Okay? Kanyang isunulat yung mensahe ng Panginoon upang ibahagi sa mga tao. At sabi po dito, Jeremiah was shut up. Ibig sabihin po, in prison. Siya po ay nakakulong in the court of the prison inside the king's house. Saan daw po? In Jerusalem. Makikita po natin yan sa chapter 32, verses 2, 3, and sa chapter 33, verse 1. At during that time po, si King Zedekiah of Judah po ang hari. At isa po yan sa mga evil kings nung time po na yon. Ano po ang kanilang situation? During their time po, the Babylonian army had surrounded
Jerusalem to destroy it. Yung Babylonian army po, talagang pinalibutan po, alin po yung Jerusalem, at ang kanilang nais to destroy yung Jerusalem. Okay, sila po yung pinalibutan. At dahil ganun po yung kanilang situation, yung mga tao po doon sa Jerusalem, they were suffering. Okay, sila po yung nagka-suffer sanda po sa kagutuman, at dahil nga po sila ay sinakop, sila po ay nakakaranas ng pagkatakot. Okay, they were suffering from hunger and fear and were soon to be taken captive. Malapit na po silang masakop ng Babylonian army. At dahil po doon, sila pinakaranas ng pagkatakot. Mga kapatid, mga minamahal, sa kalagitnaan po ng kanilang paghihirap, in the midst of their trouble, nakita po natin yung mensahe ng Panginoon na ibinigay kay Prophet Jeremiah. Sabi nga po dito sa chapter 33, verses 1 hanggang 3, ito po yung ating pag-aaralan sa hapon na ito. Handa na po ba tayo sa ating pag-aaral this afternoon? Amen. Makikita po natin dito yung pag-asa ng Panginoon, yung panunumbalik, yung panawagan ng Panginoon sa tao ng Panginoon. Experience the great and mighty things of God. Number 1, the asking privilege. Dito po sa ating nabasa, sabi po dito, call unto me. Kaya daw po tatawag sa Panginoong Diyos, tumawag ka sa akin. Yan po yung sabi ng Panginoon. At nakita natin, bigyan po natin pansin yung word na asking privilege. A special right we have as a believer to call on God in prayer. Sabi po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Bilang mananampalataya, meron po tayong special right, meron tayong special privilege. Ano po yun? Na tayo po'y makatawag sa ating Panginoon. Amen? And during that time, sa kanilang naranasan, merong pagkahirap, merong pagsubok, merong gusto sumakop sa kanila, sabi ng Panginoon, call unto me. Sa buhay din natin, mga minamahal, meron tayong pinagdaraanan, ang kailangan natin gawin, tumawag lang sa Panginoon. Maring ikaw ay naguguluhan, may problema ka, di mo alam yung gagawin mo, di mo alam kung anong hakbang na gagawin mo, tumawag ka sa Panginoon. The asking privilege. We can tell Him our pain. Meron kang pain na naranasan, meron kang problems na naranasan, meron kang pressure na experience, tumawag tayo sa ating Panginoon. Experience the great and mighty things of God. Number 1, the asking privilege. Number 2, the assuring promise. Sa ating pagtawag sa ating Panginoon, ang Panginoon po natin malapit po. Andiyan po yung Panginoon, handang makinig po sa atin. Ang sabi po doon, call unto me, and I will answer thee. Tiyak po ang pagsagot ng ating Panginoon. The assuring promise. Ibig sabihin po niyan, yung pangako ng Panginoon nagbibigay ng comfort. Maaring natatakot ka, maaring may bagyo, maaring may pagsubok, andyan yung comfort ng Panginoon. Tiyak siyang sasagot sa atin, yung comfort ng Panginoon. Maaring natatakot ka, andyan yung courage ng Panginoon. Maaring ikaw ay nagugulumihanan, di mo alam yung gagawin mo. Mga kapatid, mga minamahal, andyan po yung courage ng Panginoon, yung kalakasan ng Panginoon, yung katiyakan natin sa Panginoon, na nandyan siya, malapit siya, makikinig siya sa atin. Okay? Yung katapangan, maaring dahil nga sila po ay sasakupin na, malapit ng masakop, malapit silang paslangin ng mga kalaban ng Babylonian army, nakita natin yung pagtawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, call unto me, and I will answer thee. Tiyak po, yung pangako ng Panginoon, sa ating panalangin, siya po ay makikinig po sa atin. Balikan po natin yung point number 1 po natin, the asking privilege. Ang tanong, sa tuwing ikaw ay nakakaranas ng pagsubok, problema sa ating buhay, sino ang tiyatawagan mo? Lawa po, una nating tiyatawagan, Panginoon po, call unto me, and I will answer thee. Pangalawa, the assuring promise, na yung pangako ng Panginoon, natakot ka, di kita iiwanan. Kaya tayong protektahan ng Panginoon. At panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Sa Biblia po, napakadami po yung pangako ng Panginoon. At lahat po yan ay totoo. His promises are faithful and true. Totoo po yung pangako ng ating Panginoon, the assuring promise. Sabi nga po sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 8, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened you, for everyone that asketh, receive it, and he that asketh, find it, and to him that knocketh, shall be opened. Talagang makita natin yung pangako ng Panginoon, talagang tiyak, mapangahawakan. Minsan kapag tayo nagtiwala sa tao, mag-fail yung tao. Minsan yung tao, talaga grabe yung dependence natin, pero yung Panginoon, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka magkakamali. Amen? Talagang kinakabahan po ako, pero nawa po, makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, makita natin yung biyaya ng Panginoon sa aking buhay, experience the great and mighty things of God. Number 1, the asking privilege. Meron tayong privilege sa ating Panginoon. Pangalawa, the assuring promise. And number 3 and last, the amazing power.
yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na siyang nakita natin sa kwento po ni Jeremiah. Mga minamahal, sila po sasakupin na, pero nakita natin yung pagtawag ng Jeremiah, yung pagtitiwala ng Jeremiah sa ating Panginoon, at nakita natin kung paano kumilos yung Panginoon. Sa buhay din natin, mga minamahal, sabi ng ating talata, and shew the great and mighty things which thou knowest not. The amazing power of God. Sa buhay natin, hindi natin makikita yung amazing power of God kung hindi tayo tatawag sa Kanya, kung hindi tayo manghahawakan sa pangako niya. Kaya tumawag tayo sa oras ng ating problema, sa oras ng ating suliranin, sa oras ng ating pagsubok, tumawag tayo sa ating Panginoon at panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Amen? The amazing power. Kayang gawin ng Diyos yung mga imposibleng bagay. Yung inaakala natin di natin kaya, di natin kayang lagpasan yung problema, nanlulumo ka, napapagod ka, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang mag-quit, but praise the Lord! Andiyan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amazing power. Nakita natin sa verse number 7, return and restoration. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 33, verse 7, and I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return and will build them as at the first. Return and restoration. Kaya pong, di ba po, kayang ibalik ng Diyos ang kanyang bayan. Yes, Jerusalem, merong gustong sumakop sa inyo, yung Babylonian army, pero kayang ibalik ng Panginoon yung tahanan nyo, kayang ibalik ng Panginoon yung nawala sa iyo, yung lupain nyo, kayang ibalik ng Panginoon sa buhay mo kung ano may nawala, magtiwala ka sa Panginoon. Kayang ibalik ng Panginoon yan. Ang Diyos natin is all powerful. Amen? And pangalawa, sabi sa verse number 8, and I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, kahit sila po yung nagkasala, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Nakita po natin, remission and renewal. Maring tayo po yung nagkasala, maring tayo po yung nagkamali sa harapan ng Panginoon, pero kayang-kaya tayong patawarin ng Panginoon. Minsan, iisip ng mga tao dito sa Jerusalem, sabi po nila, nagkasala kami sa harapan ng Panginoon. Baka mamaya ito na yung judgment ng Panginoon sa atin. Baka hindi na tayo kayang patawarin ng Panginoon. Nagkakamali po sila. Nagkakamali din po tayo. Minsan inisip natin tayo po yung napakamakasalanan ng tao, pero lumapit ka lang sa Panginoon. Ang Panginoon po natin ay faithful and true. Yan po yung sinasabi sa 1 John 1:9. Amen? Remission and renewal. Sabi sa verse 9, and it shall be to me a name of joy and praise and an honor before all nations of the earth, which unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Nakita po natin dito, rejoicing and the rewards. Mga minamahal, ang Diyos po ay nagbibigay ng joy, nagbibigay po ng reward, nagbibigay po siya ng blessing. Kanina po, sa mga tao na gustong lumapit sa Kanya, sa mga taong nangahawakan sa pangako ng Panginoon. At nawa po sa ating buhay, di ba po, tayo po yung manghawakan sa ating Panginoon. Experience the great and mighty things of God. Number 1, the asking privilege. The assuring promise, number 2. And number 3 and last, the amazing power of God. Diba po sa simpleng mensahe, tayo po yung napalalahanan, tayo po yung napagpala, ang lahat po ng kapurihan ay sa Panginoong Diyos. To God be the glory po. Ayan po. Amen po, Brother Kevin. And napakaganda at pagpalang mensahe. And tayo po ulit, tayo po tayong lahat para po umawit po sa Panginoon. Ayan. For our last song, awitin po natin ng may sigla, may kasiyahan. The fight is on. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to war, descend the far and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ who soon appear. The fight is on, our Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. He's strong and His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The fight is on.
gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong in His fight, hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on this certain victory. The bow of bow, His passage eastern sky, His glorious name in every land shall honor thee. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, our Christian soldier. Face to face in stern array, with armor gleaming and honor streaming, and right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong in it, His might hold fast. In God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. To God be the glory. Maaari na po tayo makaupo. Makinig po tayo ng tanging bilang. I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary. No, my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? The hours that I have wasted are so many. The hours I've spent with Christ, so few. Because of all my lack of love for Jesus, I wonder if His heart is breaking too. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? I wonder, have I cared enough for others? Or have I let them die alone? I might have helped a wanderer to Jesus, the seed of precious life I might have sown.
Amen. Praise God. Na-bless po ba tayo sa ating pong mga narinig na preaching and songs? Talagang napaka-mapagpala ng Panginoon. No? Nakikita natin yung ating pong mga soon-to-be preachers na talagang gagamitin ng Panginoon sa pulpito po na ito. No? Praise God, no? Brother Keben, na-bless po kami sa mensahe na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Na-bless po ba tayo? Grabe, parang si PMJ yung nakita ko kanina no? Pero PMJ na may halong Bishop Freddy De Vega no? Okay, blessing. Pag-pray po natin no sa anniversary as announced by our bishop no. I-ordain po natin si Preacher Jonel Tudela, Preacher to be Max Zigen Austria, and Preacher to be no, Keben Peñaranda. Kaya pag-pray po natin sila no this coming anniversary. Okay po, at na-bless din tayo, no? Grabe, si Kuya Harvey nakakapag-solo-solo na, no? Talagang iba nagawa ni May, no? Pero ang ganda nung kanta po, no? Isa yun sa dapat itanong natin, nagawa na ba natin yung best para po sa ating Panginoon? And medyo related siya sa nating pong preaching kanina na ano pa ba yung pwede nating i-render sa Panginoon? Kaya na-bless po ako dun po sa special number. And this afternoon, alam ko po, meron tayong banta ng bagyo, pero alam kong babagyuin tayo, no? Ng tindi, okay? Sa tindi ng mensaheng ating pong mapapakinggan ngayong hapon po na ito, sapagkat ang ating pong preacher ngayong hapon po na ito ay isa po sa ating pong mga magigiting na missionaries, no? Kaya patuloy natin pag-pray ang kanila pong mission. Alam ko napakadami po ng challenges, pero yung the fact na nandyan pa rin siya at nagpapatuloy ay malaking biyaya na po yun at malaking napakagandang testimony na po yun na kahit mahirap po mag-mission ay patuloy po siya at ang kanyang pamilya. Kaya pag-pray niyo po yung kanyang buong pamilya, hindi po madali ang challenges po na kanila po kinakaharap doon po sa lugar po na kanila pong pinagmimisyonan. Pero ayun po, ang biyaya ng Panginoon ay lagi pong nasa kanila pong buhay. Kaya di ko na po patatagalin pa po, no? Tatawagin na po natin yung ating pong missionary po na magsasalita ngayong hapon po na ito at i-represent din niya yung report po sa ating pong mission doon po sa Living Water Baptist Mission Tondo. And this coming Saturday po ba, Pastor? This Saturday ang kanila pong anniversary, mission anniversary. So please pray for the anniversary preparations po ng ating pong mission doon. Tawagin po natin, Pastor Daniel Agasang. Anong gusto niyong mauna? Yung pakita ko muna yung presentation o umawit po ako? Siyempre, pipiliin ko yung presentation na lang. Pakalala po bagyo. Sige po, bago tayo magsimula po ng ating pong gawain po, ng ating pong babahagi ng salita ng Panginoon, nais ko muna po ipakita yung ating pong gawain po natin sa Tondo.
misyon sa Tondo po. So mapapansin niyo po, sa unang video pa lamang po, nakita po yung jeep. Diyan lang po kayo sasakay para papunta po rin sa Tondo. So one ride lang po yon. At blessing po sa loob po ng 4 na taon, this coming Saturday na po, ang aming pong ika-4 na mission, anniversary po natin sa dako po ng Tondo. So pakasama sa panalangin po at na ma-accomplish po natin yung pinapagawa ng Panginoon, na makapag-reach out po tayo sa lugar po ng Tondo. And after po netong activities po natin, ay plano ko na pong lumabas, no? At para mangapit bahay, no? At pumunta sa iba't ibang lugar sa Tondo upang makapag-reach out ng mga tao po. So please, pasama po sa panalangin at especially po yung ating pong mga ministry sa mga kabataan, sa mga adult, sa mga bata, at sa mga Bible study po natin. So yung Bible study po natin ay meron po tayo sa Marikina, sa pamilya po ni Kalakoy Owen. Meron din po tayo sa San Mateo, ito po isa sa mga nagpasimula ng gawain po sa LWBM Tondo. Of course, sa Esquilita, sa Looban po, kila Nanay Ursula, at meron din po tayong Bible study sa kila Mother Lily, of course, siyempre, dahil naging katuwang po natin yan. At meron din po tayong Bible study sa Caloocan, at soon, na magkaroon din po tayo ng Bible study sa may bandang Dagupan, no? Sa akin pong, hindi ko naman siya kaklase, ang tawag doon, parang batchmate, no? Kay school, no? Yung isang chairman po rin. So pag-pray nyo po, after the anniversary po, isa po yung sa mga tatrabuhin po ng inyong lingkod po. And please, pasama rin po sa panalangin, kami po ng aking pamilya, ay patuloy na magamit po sa gawain po ng Tondo. And I know na meron pong ipinapagawa ang Diyos at ganito pala, no, nakakabarin pala. No? Lalo kasi yung sinundan ko na nagsalita, si Brother Kevin, kala ko po nasa foreigner, tayo, kung makapagsalita, napaka-slang. Di ba? Parang meron tayong foreign mission na nagsalita galing sa ibang lugar, no? Saan ba galing? Kuwait? No? So, parang pag nagsalita ng Bible verse, no? Alam mo talagang, ayun talagang inaral, talagang pinaraktis niya kung paano magsalita. Paano kaya ako? Nakakabahan tuloy ako. Sige po, mag-aaral lang po tayo ng salita ng Diyos at salamat po sa Panginoon. Tayo po ay binigyan ng opportunity ng ating pong Panginoon na makatayo sa likod ng pulpito. Of course, sa ating pong mahal na Bishop, thank you so much. At sa ating pong resident pastor, Pastor Norman Gantula. At patuloy niyo pong isama itong mga tagapanguna ng ating pong gawain dito sa Mother Church. At hindi po biro yung trabaho po ng ating pong mahal na Bishop, even ang ating pong resident pastor po. So please, sama natin sila sa panalangin. And of course, blessing lang po ay, alam niyo lang po yung pinagdaanan po namin sa aming pong pamilya. So ngayon po ay struggle po kami, pero sa biyaya po ng Panginoon, nakakatayo sa likod ng pulpito. Okay? So kung napansin niyo po yung aming pong church o mission, napansin niyo po, nagsimula po yan ng wala pong bubong. No, nagsimula po yan ng walang bubong na meron lang po kaming trapal. No, kapag umuulan, talagang mapipilitan kaming tumigil at magkarambol-rambol kasi nga pumapasok yung tubig dahil nga bukas po yung rooftop. Pero kung mapapansin nyo po ngayon, pag pumunta po kayo sa Sabado, meron na po kaming bubong, meron na po kaming pader. Okay? So, ano na lang, konti na lang. Konting repaso na lang po, konting push pa ng panalangin, masasarado na po namin yung mission. Okay? Hindi po totally close, ibig sabihin, magiging lahat ng mga bagay na pinagpe-pray ko po, especially po, syempre, hindi po makabili ng gamit na mga kailangan ko po doon sa gawain sa Tondo dahil pagbukas pa, baka pagdating namin, sira na kaagad yung dahil pag umulan. So, inaya mo na namin na ma-close mo na yun. Hindi, saka namin pagpe-pray yung mga kailangan po namin gamit, mga speaker, mga audio, ano ba tawag rito? Yung ganun? Mixer. So, yun po yung mga kailangan po namin gamitin. Tapos, saka yung pulpit. So, yun po yung mga dapat namin papagandaan po. Okay po, so, tayo po yung mag-aral na po ng salita ng Panginoon. Let's open our Bible in the book of Mark chapter 16. Mark chapter 16, verse number 15. So dahil po ay mission po yung ating pong ginagampanan sa dako po ng Tondo, pag-usapan din po natin na ang bawat isa rin po ay meron din pong mission na inilagay sa Panginoon
sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi po ng Mark chapter 16, verse number 15, and He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. One more time. Ready, begin. Sabay po tayo. Ready, begin. And He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Ang Diyos ay siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, mapagpala sa lahat. Maraming pong salamat sa hapong ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang makatayo sa likod ng pulpito upang mangaral ang iyong salita, Panginoon. At dalangin ko, Ama, Panginoon, na ang katuwiran niyo po ay siyang makita at hindi ang katuwiran ko po, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat sa naririto. Sa pangalan ng Kristo Jesus, Amen at Amen. Okay? The title of our message, Go, our goal is to share the gospel. Go, our goal is to share the gospel or good news. Ito po yung ating pong maging goal bilang isang mananampalataya, bilang isang nakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. At ang ating goal ay may bigay natin at may bahagi natin yung experience na naranasan natin sa ating pong Panginoon. Huwag nating hayaan na yung kaligtasan na na-receive natin sa ating Panginoon ay sa sarili nila natin. Huwag nating hayaan yung kaligtasan na ibinahagi ng Panginoon sa atin at nalaman natin yung tunay na daan patungo sa kaharian ng Diyos, matuto tayo namang ibahagi sa mga taong hindi pa nila nakikilala ang ating po Panginoon. Kaya po ang ating goal is to share the gospel. Hindi po to trabaho ng pastor. Hindi po to trabaho ng missionaries. Ito po ay trabaho ng lahat ng mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Kay bata ka, kay binata ka, kay dalaga ka, kay may edad ka na o nasa senior level ka na ng buhay mo, pwede ka pa rin mag-share ng gospel. Kaya nga po nakakatuwa kahapon po yung mga ladies po natin, di ba? Katuwang yung ilan sa mga precious rubies natin ay nagbahagi ng gospel tracts o nagbigay ng gospel tracts sa mga taong nasa paligid po sa Taco ng San Juan. Nakakatuwang isipin na walang pinipiling edad pagdating sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kaya po ang trabaho natin bilang isang tagasunod ng ating pong Panginoon is to share. Go, and our goal is to share the gospel. Yun po yung goal natin. Huwag tayong magkaroon ng goal sa sarili nating interes. Yung makilala tayo ng tao, yung matanyag tayo, yung mayangat tayo. No, ang dapat makilala yung ating pong Panginoon na siyang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Siya yung dapat natin matanyag. Siya yung dapat natin mapurihan. Siya yung dapat natin ipakilala sa mga tao. Hindi yung sarili nating galing, hindi yung sarili nating talino, hindi natin sariling husay. Kasi kung yan ang batayan natin, huwag ka nang pumunta rito. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos yung talino mo. Ang kailangan ng Diyos, yung ibahagi mo, yung naranasan mong kaligtasan. December 21, 31st anniversary ng ating pong gawain dito. Ano yung pinaka-main purpose natin? Para makapag-reach out po tayo ng mga kaluluwa. Madala natin dito. Evangelistic po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Pero sana naman wag lang annually na mag-i-invite ka ng mga bisita. Tuwing anniversary lang. Dapat every service nag-i-invite po tayo. Kasi yun po yung goal natin. Yun yung trabaho na binigay ng Lord sa atin. Yun yung task na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, and He said unto them, Go ye into all the world. Pastor, parang hindi ko yata pumunta sa iba't ibang lugar. Hindi naman po ito yung Lahat naman po tayo meron kanya-kanyang lugar na pinupuntahan. At sa bawat lugar na pinupuntahan mo, subject ka sa pagbahagi ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, nung pumunta kami ng Hong Kong, wow, social Hong Kong. Nabisi na naman yung wow social, ha? Okay? Meron kami nakilala mga Pinay. Dami ko pwede makilala, Pinay pa no? Mga OFW. Magpalala ko bilang isang pastor. So, ang problema ko, hindi ko lang na-share yung Pero nag-iwan ako ng isang salita sa kanila. Kasi nga medyo nagmamadali sila. So, na may lumalakad. Alam niyo po, kahit saan lugar tayo pumunta, mapalabas ng bansa o parito sa ating bansa, kapag meron tayong nakatabi
na hindi pa alam kung ano yung tiyak na patutungan ng kanyang kaluluwa, huwag natin sayangin ang oras. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, ang salvation ay ngayon na. Walang bukas, walang mamaya, walang sa susunod na linggo. Ang kaligtasan ay ngayon na. Bakit? Dahil ang kamatayan ay ngayon din. May appointed time. Baka di mo alam kung kailan siya mamamatay. Kaya ngayon pala, sabihan na natin siya. Yun yung goal ng isang mga mananampalataya is to share the gospel. The good news. Yung mabuting balita ng kaligtasan. Kahit saan lugar tayo, tulad ko po, bilang isang empleyado ng gobyerno na walang pasok bukas. Okay? Diba? Bilang isang ako po isa po sa inatasan na magministry sa dako po ng DAR, diba? Bilang isa sa mga leader o sabihin na nating tumatayong leader ng DAR Christian Fellowship. Although hindi naman po talaga lahat Baptist doon. So salamat sa Diyos sapagkat meron akong 2 Baptist na pastor na nagiging part ng gawain po ron, si Pastor Margie at saka si Pastor Jerome. Alam niyo po, ang goal ko po ron, hindi para maging leader lang. Ang goal ko ron is ma-reach out ko po yung mga kapatrabaho ko po, na mga kakilala ko, na mga kasama ko sa laro, na mga kasama ko sa opisina, na mga kasama ko na nakakasalubong ko sa hallway. Ni-invite ko sila. Yun yung goal ko eh. Hindi para makilala nila ako, kundi gusto ko makilala nila ang ating pong Panginoon Kristo. Kahit sa school, kahit sa lugar kayo pumunta, ang goal ninyo is to share the gospel. Kasi kung hindi yan ang goal mo, kung hindi yan ang goal mo, ayaw mong ibahagi yung naranasan mong kaligtasan sa Panginoon. Go ye into all the world, makikita natin dito, the command. Yung go ye into all the world, ito po'y command ng Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, utos po ito ng Diyos. Ito po'y direct order ng Diyos. Ito po ay God's order. Hindi po ito suggestion ng Panginoon. Hindi po ito sinasabi ng Panginoon na baka pwede naman mag-share ka ng gospel, baka pwede naman ibahagi mo naman ako. No, ito po ay utos ng Panginoon na dapat natin sundin bilang isang mananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay direct order, not a suggestion. Sabi siya sa Matthew chapter 28, verse number 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ituro natin yung kaligtasan. Ibahagi natin yung kaligtasan because this is the command of God. How shall they call on Him, in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Bisaya pa tuloy. Yeah? How they shall hear without a preacher? Paano nila mapapakinggan kung walang magsasalitang preacher? Paano nila maririnig yung kaligtasan kung walang magbabahagi ng kaligtasan? Paano nila malalaman yung tunay na daan kung ikaw na alam mo kung ano yung daan, bakit hindi mo binabahagi yung kaligtasan? Sino magpipreach? Yung mga bulaan? Sino magbabahagi? Yung mga lihis ang turo nila? Dapat tayo na nasa katotohanan, tayo ang magbabahagi ng salita ng Diyos na ayon sa sinasabi ng Biblia. Aware na po tayo sa social media. Ang dami na po mga naglilipa ng mga preacher. Na akala nila yun ang tama. Sila mismo nagdedebate. Sila mismo nagtatalo na, di ba? Para lang makakuha ng mga views. Kahit mali na. Tayo po hindi po para magpasikat sa social media. Tayo po gumagawa tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi para mapakita ng tao, kundi ginagawa natin to kasi ito'y utos ng Diyos. Walang camera o may camera, ginagawa natin to para sa Panginoon. Paano mapapakinggan ang kaligtasan kung walang preacher na magsasalita? Kung walang Kristiyano na magsasalita? Kung walang mga mananampalataya na magsasalita? The command, go ye into all the world. The commission, preach the gospel. Yung po yung Great
commission na binigay sa atin ng Panginoon is to preach the gospel. Ano po ba yung gospel? Ito po yung merong Kristo na namatay, inilibing, at muling nabuhay. Na napapakita na pwede tayong makaranas ng kamatayan, pwede tayong mawala sa mundo nito, pero pwede tayong muling mabuhay sa piling ng ating pong Panginoon. Marami po mga naglipanan ng mga founder na namatay pero hindi nabuhay. Pero ang founder natin, si Jesus Christ, namatay pero nabuhay. Ibig sabihin, merong eternal life. Merong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung Great Commission ng ating pong Panginoon. Preach the gospel. To proclaim the good news of Jesus' death, burial, and resurrection. Romans chapter 1, verse number 16. Ano po sinasabi ng Romans chapter 1, verse number 16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Huwag daw natin ikaya ang salita ng Diyos. Huwag natin ikaya yung gospel. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil sa gospel, kaya ka pupunta ng langit. Kahit dahil sa mabuting balita, kaya ka pupunta ng langit. Hindi po madali magbisyon. Kahit na lumaki po ako sa Tondo, hindi po ganun kadali. Kahit na pagka pumunta po ako sa lugar namin, kahit saan ako pumunta sa Waluna, sa Moriones, sa Dagupan, hindi po ako natatakot na pumunta sa mga ganung lugar. Kasi alam ko kung paano ko i-deliver yung sarili ko. Kasi pag maangas ako at mayabang ako, may kalalagyan ako. Pero ang inaangasan ko po at ang pinagyayabang ko po, salita ng Diyos. Nung pumunta po ako sa kaibigan ko pong chairman, wala siya doon, pero nakausap po yung kanyang kagawad. Tinatanong niya sa akin, anong purpose, bakit kayo magtuturo ng bata rito? Sabi ko, para lang po makapag-reach out kami rito sa lugar ninyo, makapagbahagi kami ng salita ng Diyos. At the same time, maturuan din namin yung mga bata patungkol po sa Bible. Ay, okay yan, Pastor. Oh. Good yan. Sige. Kaya mo, pagdating ni Chairman, hindi pa kami nakikita ni Chairman. Pero through chat, nag-uusap na kami ni Chairman. So, after na ito, kaya i-reach out ko na po. So, yun po yung aming pong third na outreach po namin ng mga bata po. Alam mo barangay yun? Barangay 58 ba yun? Tingay, barangay 58 ba yun sa Dagupan? Barangay 58. So, yun po. And then, may plan din po ako na meron ako sa lugar doon sa Tondo, sa bandang Balot, no? Medyo, ano naman yun, medyo risky talaga yun, nakakatakot talaga yung lugar na yun. Pero sabi ko muna, saka ko muna pupuntahan yun, isettle ko muna itong 3 reach out na to ng mga batang to. So please, pasama po sa panalangin. Kasi yun ang Great Commission eh. Magsisimula tayo sa bata. And then kapag kayong bata, siyempre yung mga bata, meron po yung mga magulang. At lalapit yung mga magulang na yan. Yun yung opportunity natin para makapag-share ng gospel. Hindi po para magpasikat po tayo, kundi para isikat natin ang Panginoon. Para ibahagi natin ang Panginoon. Para ipakita natin kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano nila kailangan ng Panginoon. Hindi natin dapat ikinakaya yung gospel ng ating po Panginoon because this is the power of God unto the salvation. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16, for though I preach the gospel, I have nothing the glory of, for necessity is laid upon me, ye, woe is unto me, if I preach not the gospel. Ito po isang mahalagang bagay na dapat nating ibahagi sa salita ng Panginoon. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Acts 8:4. And then lastly, the coverage. To every creature. Yun po yung coverage ng gospel. Lahat ng mga nilalang. Lahat ng nakakaintindi ng salita ng Diyos. Lahat ng nakakabasa ng salita ng Diyos. Pero hindi nila alam kung ano yung kahulugan ng salita ng Diyos. Tayo po yung magbabahagi. Tayo po yung magtuturo sa kanila. Tayo po yung magpapaliwanag sa kanila. Alam nila yung Bible, pero di nila alam kung ano yung ibig sabihin ng Bible.
kilala nila Diyos, pero di nila tinatanggap si Kristo. Kailangan merong isang preacher, merong isang mananampalataya, merong isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Siya ang magbabahagi, siya ang magbibigay ng turo patungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Yan yung trabaho natin to every creature. Wala po tayong pinipili kahit sino. Basta ang tao na yan, marunong makaintindi, marunong magsalita, marunong, alam niya na kung ano yung tama at mali, kailangan niya ng kaligtasan. Hindi niya ibig na sino man ang ba't sulat ko to? Hindi ko maintindihan. Di ba? Sabi diyan, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Gusto niya po tayong lahat ay magsisi sa ating mga kasalanan because we are all sinners. Romans chapter 3 verse 10, as it's written, there is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ganun kaimportante yung mga creature ng ating Panginoon na kailangan ng kaligtasan. Romans 5:8, but God commended this love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. The command, the commission, and the coverage. Ready na ba kayo? Let us make it our goal to share the gospel. Una, as we go, God give us compassion. Kung tayo man ay maglalakbay, at kung tayo man ay ahayo, bibigyan tayo ng Panginoon ng compassion. Kapag wala kang compassion sa mga kaluluwang naliligaw, hindi mo kayang ibahagi ang salita ng Panginoon. As we go, God give us compassion. Matthew chapter 9, verse number 36. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and they were scattered abroad as sheep having no shepherd. Okay lang ba sa inyo na ang mahal mo sa buhay, na naglalakbay sa mundong ito na wala man lang nagtutupa sa Kanya, nag-aalaga sa Kanya? Ano ba sa Tagalog na shepherd? Pastol. Na wala man lang nagpapastol sa Kanya? Okay lang ba sa inyo yung kaibigan ninyo, kaklasin niyo na naglalakbay sa mundong ito na wala man lang nagpapastol sa Kanya? Okay lang ba sa atin na nasa trabaho tayo, na ang ginagawa lang natin is pasok lang tayo sa opisina, hintay lang natin matapos yung 8 hours natin, tapos wala man lang tayong nagawa para sa katabi natin, sa kasama natin sa opisina, para ibahagi ang kaligtasan? Asan yung goal na ibinigay sa iyo ng Lord? Kaya mo bang sabihin yung sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight. I have finished my work and I have kept the faith. Natapos mo ba yung trabaho na binigay sa iyo ng Panginoon? Naibahagi mo ba yung pinaka-main goal mo? Naibahagi ang salita ng Diyos? Tanong ko sa inyo, ilan na ba yung tao na nasabihan mo ng patungkol sa kaligtasan? Ilan na ba yung tao na minsan nakatabi mo, na binaginan mo ng salita ng Diyos? Kaibigan, kapatid, kung nagtataksi ka, kung sumasakay ka ng taxi, huwag mo sayangin yung pagkakataon na sharean yung taxi driver. Walang magagawa yan kasi magbabayad ka eh. Diba? Sharean mo na ng gospel yan. Ako po may siniran po ko yun eh. Nakikinig siya ng mga song na Christian. Christian song. Diba? Pero yung kanta na yun, kanta ng dating daan. Kaninong, kasi ngayon ko lang narinig eh. Oh, ang ganda ng kanta mo, parang makalangit ah. Pero parang hindi ko maintindihan ah. Ano yun, sa dating daan yan, kami kayo, no? Ganun ba? Oo, mas meron pang magandang daan kaysa dyan sa dating daan. Oh, anong magandang daan? Sabi ng Bible, John 14:6. Oh, ito ang tunay na daan. Oh, habang nagdadrive siya, di ba? Habang nagdadrive siya, tingnan mo yung daan natin ha, pero bibigay ko yung tamang daan. Oh.
Kasi di ko na pinento eh. Magpe-pray ako. Magpe-pray ako patungkol sa kaligtasan. Patungo sa kaharian ng Diyos. Mag-drive ka lang, tinawin daan, pero bibahagi ko sa iyo tamang daan. Kahit na hindi kami uminto, basta nagpe-pray ako, sabi ko sa kanya, by your heart, makinig ka. Ang importante, na-share mo yung gospel sa tao. Wala ka nang pananagutan sa kanya kung totoo man tumanggap o hindi tumanggap yung tao na yun. Dapat ganyan yung goal natin eh. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Ibahagi yung kaligtasan. Kasi yung tao na nag-share sa'yo, hindi rin siya natakot. Naibahagi rin yung kaligtasan na binigay sa'yo ng Panginoon. Tapos ikaw, na naka-experience sa kaligtasan, natatakot ka magbahagi. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. As we go, God give us compassion. Number 2, as we tell, God give us conquer. As we tell, God give us conquer. Mapagtatagumpayan natin to. Kapag nagsalita ka patungkol sa Diyos, mapagtatagumpayan mo yan. Kapag sinabi mo patungkol sa Diyos, mapagtatagumpayan mo yan kasi meron kang Diyos na kasama. Meron magtatanggol sa iyo. Meron kang katuwang. Meron kang mag-aalalay sa iyo. Yung Diyos na ating pong tinanggap. As we tell, God give us conquer, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Binigyan na po tayo ng Panginoon ng tagumpay. Kaya huwag kang matakot na ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Baka darating ang araw, baka ikaw yung kahiya ng Panginoon. No, gawin natin, ipangalandakan natin, maging matapang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. As we tell, God give us conquer. Bibigyan tayo ng tagumpay ng ating pong Panginoon. Bibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para mapagtagumpayan natin yung ating pong nararanasan na takot, nararanasang hiya, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagbabahagi, isang tabi natin yan. Dahil bawat araw, oras at minuto ng taong kakausapin mo, napakalaga sa Kanya. Romans 8:37, Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo siya ikakaya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo ipagdadamot yung naranasan mong kaligtasan. Kung meron man dapat na unang matakot, yung mga tao o yung mga nagsuko ng buhay na napunta sa ibang lugar na malayo sa ating bansa. Naranasan po natin, nakita po natin, nabalitaan natin na may mga missionary na nahihirapan, may mga missionary na talagang hirap na hirap magbahagi ng salita ng Diyos, pero tiniis nila yon. Ginawa nila yon dahil sa pagmamahal nila sa Diyos at sa kaluluwa na gusto nilang maligtas. Sa mga, di ba, alam naman natin sa Middle East country, na alam naman natin ang daming pinagbabawal dyan ang pagdala ng Bible. Pero hindi natakot yung mga missionary natin para ibahagi ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, dito sa Pilipinas, malaya tayo nakakapagbahagi. Pero bakit parang natatakot pa tayo? Parang nahihiya pa tayo. Malaya tayo rito. Kahit pa magsisigaw ka pa dyan sa kalye, walang manghuhuli sa'yo, walang sasaway sa'yo, walang makikipagdebate sa'yo. Basta gawin mo lang kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Di ba? As we tell, God give us conquer. Huwag tayo matakot, mga kaibigan, mga kapatid. For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. Meron Diyos na siyang magtatanggol sa iyo. Meron Diyos na aakay sa iyo. Meron Diyos na tutulong sa iyo para mapagtagumpay mo yan against the enemy. Deuteronomy chapter 20 verse 4. Yun yung mga bagay na kailangan mong gawin. Maging matapang po tayo pagdating sa salita ng Diyos. Okay lang ba sa inyo na ibang mga preacher sa social media na ganun katatapang magsasalita kahit na lihis yung tinuturo nila? Ganon sila ka-proud magsalita kahit lihis yung turo nila. Sorry to say, ako po nanonood po ako yun at talagang sinusubaybayan ko yung mga turo nila. Meron isang vlogger, tapos isang vlogger,
Kung ano yung sinabi niya, kukontrain nito, palitan sila ng kontra. Pero bakit ganun sila katapang magsalita? Na tayo na sa tamang direksyon, na tayo na sa tamang daan, na tayo na nakabase sa Biblia, bakit hindi tayo maging matapang? Kung ang Diyos nga naging matapang sa pagsubok na kinaharap niya para iligtas ka sa tiyak na kapahamakan, di mo ba nakita yung paghihirap na ginawa ng Diyos? Di mo ba nakita yung suffering na naranasan ng Diyos? Di mo ba nakita kung paano niya binigay yung buhay niya para hindi ka mapahamak, para hindi tayo mapahamak? Ano bumabalot dun? Kasi mahal niya tayo. Nakakalungkot lang isipin, sabi ng Bible, maraming mapapahamak. Maraming pipili sa maluwang na daan. At iilan lang ang pumili sa masikip na daan. Hahayaan mo ba na yung kakilala mo, pipiliin yung maluwang na daan at sa dulo niyong kapahamakan? O dadalhin mo yung kaibigan mo doon sa masikip na daan, pero sa dulo niyon, pagpapala ng Panginoon? Kaligtasan ng Panginoon? Biyaya ng Panginoon? Huwag kang mahiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. As we tell, God give us conquer. Number 3, as we surrender, God give us to celebrate. As we surrender, God give us to celebrate. John chapter 15, verse 11, these things I have spoken unto you, that may joy might remain in you, and that your joy might be full. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Pag sinuko mo yung sarili mo sa Panginoon, isa sa nagdidiwang o isa sa nagiging masaya ang ating pong Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon yung sinusuko mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi kapag sinuko mo yung sarili mo sa Diyos, kontrolado ka na ng Panginoon. Kung ano yung paggagawa niya, susundin mo. Nakatali ka na sa Panginoon. Nakakapit ka na sa Panginoon. Huwag mo hayaan na Kristiyano ka, kumilala ka na sa Panginoon, pero ayaw mo magpakontrol sa Panginoon. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon sa isang nature na dapat kinakalimutan mo na yon. Na dapat nandoon ka na sa new nature. Huwag mong hayaan manalo yung old kesa sa new. Kasi binago ka na ng Panginoon eh. Wala na yung dati. Ang nakakakita lang ng old nature mo, yung mga taong hindi pa nila kilala si Kristo. Pero yung new nature mo, ang Diyos natin ang nakakakilala sa iyo. Kasi anak ka niya. Kapag sinuko natin yung buhay natin, tandaan niyo po mga kapatid, isa sa pinakamasayang bagay na ginawa mo sa tanan ng buhay mo. Yung lumuhod ka rito, umiyak ka rito, sabi mo, Lord, I offer my life to you. I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Although pinag-usapan yan sa about service. Pero siyempre, pag magpe-present ka sa Panginoon, dapat maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. And dapat isurrender mo ang lahat-lahat sa Panginoon para makapagtrabaho ka ng maayos, makakilos ka ng maayos, magawa mo ang lahat-lahat para sa Panginoon. Ang hirap kumilos nang hindi mo isinusuko lahat. Ang hirap magtrabaho sa Panginoon kung hindi mo isinusuko lahat. Ang hirap magdiwang kapag hindi mo isinusuko lahat. Subukan mo maglingkod na meron kapag ginagawang hindi maganda para sa Panginoon. Kaya nga po bago tayo umarap sa Panginoon, kailangan maayos muna tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan mo na maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Kahit ikaw yung pinakamagaling na mag-share ng gospel, kung hindi naman ayos yung puso mo, hindi pa rin yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit na ba ikaw pa yung pinakamaraming Bible study, pero kung hindi naman ayos yung puso mo, hindi pa rin yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan mo munang isuko ang lahat sa Panginoon. At saka kayo humarap sa Diyos, Lord, ito po ako ngayon sa inyo. Hayaan mo ikaw yung gumalaw at kumilos sa buhay ko. Huwag mong kontrolin, huwag mo hayaan na kontrolin ka ng sarili mong husay at talino mo.
Huwag mo hayaang kontrolin ka ng sarili mong kakayanan o kapangyarihan na meron ka. Hayaan mo na kontrolin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-surrender natin sa Diyos. Sa pagsuko natin sa Panginoon, may mga pagsubok yan. Meron tayong dadanasin mga paghihirap. 1 Peter chapter 4, verse number 12. 1 Peter chapter 4, verse number 12, up to verse number 14, sabi dyan, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Verse number 13, But rejoice, inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. And verse 14, If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. Mga kaibigan, sa pagsuko natin sa Panginoon, meron pong paghihirap tayong mararanasan. Pero hey, magdiwang tayo sapagkat yung suffering na nararanasan natin, ito po yung suffering na binigay sa atin ng Panginoon para mas lalo natin makita kung gaano makapangyarihan ng Diyos, kung gaano ka-faithful ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong panginayangan o manginayang sa mga bagay na pwede natin ibigay sa Lord. Huwag tayong matakot na mawalan. Ilang beses na po nawalan ng work ang asawa ko po. Pero nakakasurvive pa rin po kami. For the first time, naranasan ko pong maputulan ng kuryente na hindi ko alam. Kasi wala po ako na-receive na bill nung month of September. Kaya akala ko bayad na ako. Hindi po ako pumapalya, mga kapatid. Never po akong pumalya. Kaya nagulat na lang po ako, 2 buwan na po pala hindi pa ako nakabayad. Pero kasi yung pang-October ko po, babayaran ko na po yung, kaya nag-chat sa akin si Teo, tayo wala na po tayo kuryente. Kaya pag-chat ko sa GCash, your account number is not invalid. Sabi ko, patay. Sakto pa naman kasi dumating yung yung laman ng GCash ko para sa pambayad. Pero alam mo, may plano ang Diyos. Pero hindi po kami alis ng bahay doon na hindi ko nasa-settle yun. Dahil ayoko rin po masira yung testimony ko po. Bilang isang Kristyano, mga kapatid, ang goal natin is to share the gospel. As we go, God give us compassion. As we tell, God give us conquer. And as we surrender, God give us to celebrate. And then lastly, as we teach, God give us commitment. Isa yan sa pinakamahalaga, yung commitment. Once na nagbigay ka ng commitment sa Panginoon, wala nang bawian yan. Once na lumuhod ka sa Panginoon at nag-commit ka sa Kanya, wala nang bawian yan. Wala nang atrasan yan. Lord, magkukumit ako sa inyo. Gusto kong magamit niyo po ako. Gusto ko pong maging soul winners. Gusto ko pong maging parte ng ginagawa po ng mga kapatiran po natin dito. Richard Jonel, di ba? Bilang isang leader ng soul winner. Soul winner ba? Di ba? Hindi lang kabataan yung na-encourage mo. Pati mga precious rubies. Di ba? Hindi nila pinili yung edad nila. Mas pinili nila na maglingkod sa Panginoon. Kung experience lang, meron sila. Pero ayaw nilang gamitin yung isang bagay na hindi nila dapat mapakita sa mga tao. Tinuturuan natin sila. At ang itinuturo natin sa kanila, yung kaligtasan na kailangan nila. 2 Peter chapter 3 verse 18. Kailangan natin lumago. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Hindi mo maituturo ang salita ng Diyos kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo makikita yung biyaya ng Diyos kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapatid, hindi naman natin kailangan dito yung pagalingan sa doktrina eh. Ang pinaka-main doctrine natin dito, yung salvation. Dahil yun yung binigay na trabaho sa atin ng Panginoon. Yung magligtas
ng mga kaluluwa. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon, yung mga nasa tamang direksyon, yung mga nasa tamang daan. Kaibigan, kapatid, kung tayo meron mang gustong gawin sa buhay natin, ay magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Once na nag-commit ka na sa Panginoon, tuparin mo yan hanggang sa huling buhay mo. Dahil maraming masasayang kapag ka hindi mo tinuloy yung commitment mo sa Panginoon. Na dapat sa'yo yung blessing, pero sa iba napunta. Dapat ikaw yung nakikinabang, pero iba yung nakikinabang. 1 Peter chapter 1, verse 2 and 3, and newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Kung hindi mo pa kaya na mag-share ng gospel, meron po sila rito every Saturday na, ano tawag doon, Kuya Jonel? Soul Winning Clinic. Hindi po yung clinic sa ano, ito po yung clinic para sa mga kaluluwa na kailangan nila ng kagalingan. Marami kayong matutunan. Walang edad, walang pinipiling edad. Lahat subject sa pag-share ng salita ng Panginoon. As we teach, God give us commitment. In our conclusion, focus din tayo sa the word commitment. The commitment is our goal is to obey and share the gospel of salvation. And the mission continues until He returns. Ibig sabihin po yung mga kapatid, kapag nag-commit po tayo sa ating pong Panginoon, ang goal natin is to share the gospel at ang mission po natin hanggang sa dumating ang ating pong Panginoon. Tuloy-tuloy po yung ating pong mission. Wala po rito yung meron po schedule o meron po rito ilang taon lang. No. Kapag kabuhay ka pa at ginagamit ka pa ng Panginoon, ang mission mo ay tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa dumating ang ating pong Panginoon. Evangelism is not a one-time event, but a lifestyle of obedience. Hindi lang po to one-time event. Okay? Kapag umating ka ng soul winning clinic, hindi lang po yung Saturday lang yun, tapos na, wala na po. No. Pagkarinig mo ng salita ng Diyos, kapag tinuruan ka na ba sa soul winning, a lifetime mo na yan. Habang buhay mo nang dadali niyan, kahit saan lugar ka mapunta, kaya mo nang ipagmalakit, kaya mo nang i-share ang salita ng Diyos, kasi naturuan ka na. Kasi natuto ka na. Kasi alam mo na. Lahat tayo nagsimula sa walang alam. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa knowledge na binigay sa atin ng Panginoon, natuto tayo, nalaman natin, na-realize natin na kailangan din pala nila ng kaligtasan at kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Commitment po ang tawag po doon, mga kapatid. Evangelism is not a one-time event. Ito po ay lifestyle sa mga tao, sa mga anak na mga sumusunod sa Kanya. At sabi ng Acts chapter 1 verse number 8, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ibig sabihin po yan, mga kapatid, from neighbor to nation. Yung po yung ating trabaho. Hindi lang sa neighbor natin. Kahit pag tayo po napunta sa ibang lugar, trabaho pa rin natin mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi mo kailangan dito ng sahod. Nag-i-invest ka sa langit. Kasi merong mansyon na inihandaan Lord sa'yo. Hahayaan mo ba yung mansyon mo walang laman? Dito pa lang nag-invest ka na. Para pagdating mo doon, nakita mo na lahat ng pinaghirapan mo rito, malalaman mo kagad, makikita mo doon sa mansyon mo. Punong-puno ng reward ng Diyos. We must go with love. We must go with love. We must go with prayer. We must go in the power of the Holy Spirit. Kung ahayo ka, samahan mo ng pagmamahal. Kung ahayo ka, samahan mo ng panalangin. At kung ahayo ka, ipakita mo yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The Great Commission
is not just for the early disciples. Hindi lang po yung mga disciple na kinausap ng Panginoon. It's our mission today. Jesus is saying to each of us, go. Tayo po ay humayo sa bawat isa sa atin. Yung po itinuro ng Panginoon sa atin. Let us make it our goal to share the gospel wherever we are in our homes, communities, even unto the ends of the earth. Kapatid, malapit na pong dumating ang Panginoon. Sino pa kaya sa mga kaibigan at kakilala mo na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon? Sabi nga ni Brother Jenner, may lindol. Tapos na yun. Ngayon, yung bagyo. Gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na ibig sabihin po niyan, meron po mangyayaring hindi maganda sa mga tao. Merong mawawala. Merong mamamatay. Ilang casualties nawala sa Bagyong Tino. Salamat sapagkat hindi pa natin nararamdaman yung bagyo. At kung maramdaman natin yun, huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot. Manalangin tayo sa Diyos. Yun lang naman yung panlaban natin eh. Hindi natin kaya ang nature, pero meron Diyos na kayang pigilan yung nature. I hope and I pray na tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sa ating pong pagpapatuloy po, habang tinatawag ko si Pastor Norman, lahat po tayo, meron tayong mga goal sa buhay natin. Meron tayong mga pangarap, meron tayong gustong marating, meron tayong gustong mapuntahan. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, ang dapat na pinaka-goal mo kapag humayo ka is to share the gospel. Is to share the good news. Kaibigan, kapatid, kung meron ka pang kaibigan, kakilala, kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, punta mo itong altar na to. Ilapit mo siya sa Panginoon. At hayaan mo na ang banal na Espiritu ang mag-usap sa Kanya. Ilagay mo siya sa puso mo na maimbitahan mo siya. Kung hindi mo kaya mag-share, dali mo siya rito. May magtuturo sa Kanya. Parang ikaw na rin ang nagdala sa Kanya sa Panginoon. I mean, ikaw na din ang nagdala sa Kanya sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, kung meron kang kakaibigan, kakilala, punta mo itong altar na to, ilapit mo sa Panginoon. Yun lang yung goal natin. Malapit na po anniversary natin. Kung may nais kang pag-pray, bukas ang altar para ipanalangin mo siya at ihaan mong dalhin siya sa ating pong Panginoon. Sige po, tuloy-tuloy po ang ating pong paanyaya. Mga kapatid, lahat po tayo missionary. We are all missionaries. Bakit po? Because sa paligid po natin, yan po ang ating pong mission field. Our family is our mission field. Our friends, mission field po natin yan. Yung mga classmates po natin, yung mga katrabaho po natin, lahat po na nakakasalamuha po natin sa paligid po natin, mission field po natin yan. Lahat po tayo missionary. Lahat po tayo inutusan ng Panginoon. So napakaganda po ng tinuro po sa atin sa ating po napakaganda na preaching. May we be encouraged to keep on winning souls, praying for our lost loved ones that they may see the light of our Lord Jesus Christ. Dear Father in heaven, thank you, Lord. At muli, in-encourage po kami mula po sa preaching po ng amin pong isa sa mga missionaries. Indeed, Lord, it is not just the task of an ordained pastor or a missionary or a sent-out missionary, Panginoon, to share the gospel. It is the task of everyone. Lahat po kami, Panginoon, may responsibility. Lahat po kami may accountability, Panginoon. We are chosen, Lord, to go and bring forth fruit. Panginoon, nawa po bumigat lalo sa amin yung burden.
Sana, Panginoon, sobrang maging mabigat yung burden for lost souls that we can do nothing but to share. Lord, pabigatin niyo po ang burden na ito upang lalo po kaming ma-push nito to share the gospel to the people. Lord, we pray na hindi lang namin ito mapakinggan, hindi namin ito masaisip, Panginoon, kundi maisa-puso din po namin at maisabuhay. May we make soul winning our habit. May we make soul winning our way of life. Dahil, Panginoon, walang mas magpapasaya sa iyo, Panginoon. Yes, sa paglilingkod namin, magiging masaya ka, Panginoon. Mabibigyan ng kaluguran kapag kami po'y nagpupuri sa inyo. Pero walang mas matinding kasiyahan na magdudulot po sa inyo, Panginoon, kundi ang mga kaluluwang i-offer namin sa iyo. Sapagkat, Panginoon, yun ang rason kung bakit ipinadala mo ang iyong bugtong na anak. Upang mailigtas po kaming mga tao mapupunta sa impyerno na walang pag-asa. Kaya Panginoon, kung kami maging kasangkapan ng iyong kalooban na mag-akay ng mga kaluluwa patungo po sa iyo, alam po namin, Panginoon, na ang kalangitan ay nagbubuni kahit isang pangalan lamang, Panginoon, ang maisulat sa iyong libro ng buhay. Nawa, Panginoon, maging kasangkapan po kami, maging instrumento po kami. Nawa, Panginoon, maging rason po kami upang ang langit po ay magbuni sa isang taong lumapit sa Panginoong Sus at naligtas. Salamat, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang amin po mga pinagpri ng mga pangalan, Panginoon, ay talagang ma-reach out po namin, bigyan niyo po kami ng lakas at buksan niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, upang sila po ay makakilala po sa inyo at someday, Panginoon, makasama rin po namin sa kalangitan. We praise you, we honor you, we thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we blessed? I'm sure tayo po ay lalo pa pong na-encourage, no? Alam po natin na sa church po na ito, hindi po natin pababayaan ang soul winning. Yan po ang heartbeat po natin. Yan po ang tibok po ng puso po ng church na ito. Soul winning. Kaya mga kapatid, talagang iangat po natin yung paghayo, iangat po natin yung lahat tayo, sumama na tayo sa puso po na ito na talagang mag-share, makibahagi sa mission, diba? Makibahagi sa soul winning efforts. Kung hindi nyo kaya physically, baka financially kaya natin. Baka in terms of encouragement, ma-encourage natin yung mga humakayo, diba? Marami pong ways to show God that we have heart for lost souls. Dahil kung ang Panginoong Jesus nagkaroon ng compassion sa mga tao, dapat tayo din magkaroon ng compassion sapagkat imagine niyo po kung wala po tayong kaligtasan, impyerno po tayo. Pero praise God, may nag-share po sa atin ng gospel. Amen? Ayan po, so sana po tayo po ay na-bless po sa mga preachings po buong araw po na ito at hindi po natin patatagalin po, no? Pero ang akin pong paalala, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay mag-ingat po tayo at maghanda po tayo sa paparating po na bagyo. Actually, hindi ko alam kung nakarating na nga po yung bagyo, no? Kahit hindi naman talaga siya invited, no? Pero oo, so nasa biyahe. Naku, sana matraffic siya sa Maynila, no? I mean, hindi siya agad makarating, o kung makarating man siya, manghina na siya, no? Kasi nakakapanghina ang traffic, no? So, sana maranasan niya ang traffic ng Maynila at o kaya, umatras na lang siya dahil mahal ang toll at saka gas, no? So, ipag-pray po natin ang bawat isa, lalo na po yung mga sa bandang norte, maghanda po tayo, uwi po tayo agad, ha? At tayo po yung maghanda sa ating pong mga bahay. Kung meron kayong mga extra na lakad, ipagpaliban nyo po muna siguro para makapaghanda po kayo sa paparating po na bagyo. Anyway, kami po, hindi po kami muna uuwi sapagkat meron pa po kaming isa pong gawain pa po. No? So ipag-pray nyo rin po yung safety namin sapagkat mag-share din po kami ng salita ng Diyos sa isang necrological service sa Cavite. So ipag-pray nyo po na wag po kami ma-stranded. Pero aalis na po kami agad para hindi po kami masyadong masalanta. Hopefully, wag umulan ng malakas. So, yun lang po. Dito po natatapos po yung ating pong gawain. Gabayan po tayo ng Panginoon at mag-ingat po tayo sa paparating po na bagyo. God bless us all.